Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, grabe na po kakapalan ng mukha nito mga Chinese. Hindi lang pala sagad sa kawalang hiyaan at kabatusan. Abay magnanakaw pa pala mga ka-PL. Paano mo nasabi, PL, na magnanakaw ang mga Chinese? O eto po ang balita. Alam naman po natin lahat kung gaano po sila kawalang hiya po sa West Philippine Sea. Hinaharang ang resupply mission, binobomba ang mga barko, itinatabo yung ating mga kababayang mangingisda. Eto, bagong balita mga ka-PL, iba na naman ito. Ninanakaw po nila ang mga koral na pinangingitlugan po ng mga isda diyan sa West Philippine Sea. Gaano kawalang hiya itong mga taong ito mga ka-PL. Ha? At alam ho natin kung gaano po kamahal ang presyo ng mga koral. O ito po ang balita, basahin ko, pero bago ko lang po magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Grabe itong China mga ka-PL. Sobra kapal na mukha na nila. O ayan o. China, nilimas mga coral sa Rossel Reef. Ito pa. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Command na mayroong malawakang pag-harvest ng mga coral sa Rossel Reef sa West Philippine Sea. Meron bang iba na pumapasok sa teritoryo natin mga ka-PL? Wala naman, di ba? Kundi mga Chinese lang naman. Sinabi ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Albert Carlos sa Saturday News Forum sa Quezon City na nagpadala ito ng mga diver matapos umalis ang Chinese military militia vessel sa nasabing lugar. Di ba nga, noong nakarang linggo mga ka-PL, namataan, napakarami pong mga Chinese military militia vessel. Kung di ako nagkakamali, basta marami ho yun eh. Na-content na po natin yun. Ngayon nagsialisa na sila. Baka yun po ang ginagawa nila. Hinarvest po nila, inubos, nilimas po nila ang coral. Sa kanilang underwater survey, tumambad sa AFP ang kalunos-lunos na sinapit ng lugar. Nako. Nakita namin na wala na yung mga corals. Nasira na yung mga coral. Ayan. And may debris. Ani Carlos. We are coordinating with scientists, experts to do their assessment of the area. Aniya. Nilinaw naman ni Carlos na hindi pa sigurado kung mga Chinese nga ang kumuha ng mga coral sa Rossel Reef dahil patuloy pa nila itong biniberipika. Mga ka-PL, matanong ko lang po kayo. Nakakarating po ba ang mga taga-Afrika sa West Philippine Sea? Mga taga-Jamaica? Ang mga taga-Brazil? Meron bang napabalita? Ay, pati ang Brazil, nasa West Philippine Sea na rin. Ang Afrika, nasa WPS. Meron ba gano'n? Wala po. Walang ibang bansa na naglalakas loob at hindi malakas loob tawag dyan eh. Makapal na mukha, kundi ang China lang. Kahit pa nilinaw po ni Carlos na hindi pa sila sigurado kung ang Chinese nga ang bira naman
para namang hindi natin alam ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ang ginagawang mga kagaguhan ng mga Chinese sa ating mga mangingisda. Suspetsa pa lang natin. Ayan. We are not saying the Chinese vessel are harvesting our corals. We support that somebody is harvesting our corals, and that means they are violating our sovereign rights. Wika ni AFP Westcon Commander. Ayan. Ang Rossel Reef ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Madadaanan ito bago makarating sa Ayungin Shoal. Na bahagi ng Kalayaan Group of Islands. So, ibig sabihin, ang Ayungin Shoal, mga ka-PL, unahan pa. Ito lang po ang Rossel Reef. So, mas malapit po siya sa ating mapa, sa ating bansa. Madadaanan daw muna bago makarating sa Ayungin Shoal kita nyo na kung gaano nakalapit itong mga Chinese military militia vessel sa teritoryo natin, mga ka-PL. Masyado na itong mga to. Ang kapal na ng mukha nito mga China na ito. Ano matatawag nyo dyan? Para sa akin, pag nanakaw yan Di ba? Nilimas nila Kinuha nila. Di, pag nanakaw, o di ho ba? Grabe na. Kailan ba matatapos itong kaguluhan dyan? O panghaharas o pambabastos nito mga Chinese military militia vessel o ng China sa bansa natin? Grabe na. Ano masasabi ninyo, mga ka-PL, sa topic na yan? Paki-comment po. At dumako na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Ito ho, abay kinakailangan na po natin maghanda. Tayong lahat. Ngayon pa lang, habang hindi pa po ito nangyayari sa araw ng Martes. Ano ngayon? Linggo? Bukas Lunes? O sa Martes? Mangyayari po ito, mga PL. Basahin ko lang. Aabot sa 1.70 hanggang 2.60 kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa darating po na Martes. Big time dagdag presyo sa gasolina at diesel nakaumang na. Itong darating na po na Martes, abay ngayon pa lang po, mga ka-PL. Magpa-full tank na po kayo ng inyong mga motorsiklo, ng inyong mga sasakyan para sa darating na araw na yan, Martes nga, sa susunod na linggo, abay, hindi po kayo masyadong maapektuhan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. At sana, sa susunod na linggo, bumalik na sa dati. Sana isang linggo lang itong big time na dagdag presyo para hindi naman po mahirapan yung ating mga kababayan. Di ba? Tayong lahat. Siyempre, pag nagtaas ang gasolina, magtataas po lahat ng mga bilihin na naman tulad ng mga agricultural product, bigas, at kung ano-ano pa. Di, reklamo na naman si Juan de la Cruz. Sisisihin na naman si Pangulo, mga ka-PL. Sila yung mga taong hindi nakaintindi. Wala nang ibang ginawa, kundi puro sisi sa Pangulo. Hindi ho talaga sila nakakaintindi. Grabe ho. Hayaan na ho natin. May mga taong ganyan talaga na medyo makikitid lang po yung pag-iisip. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.